By day, a Catholic priest, by night, a drag queen. This is David Led, aka Lena Led. Putting on a vestment or a drag costume, for him this is no contradiction. It's ministry no matter what you're doing. If you're a drag queen, you're ministering to people in the bar. Lots of them come up and tell you their whole life story. David was raised Roman Catholic. It was difficult because he's gay and that is mostly seen as a sin here. Nevertheless, David studied to become a Roman Catholic priest, but shortly before he took his vows, he backed out. I felt a great sense of loss when I left the Romans. It was like grieving for something that I had been a part of for my whole life. It was hard. It was very difficult. Eventually, David found another way to live out his faith. Now he's a priest in a liberal progressive Catholic group. Here he is accepted for who he is, a priest and a drag queen. You have an opportunity to meet them where they are and to raise them up just a little bit, to give them some hope. Alright mga ka-good news, pagkatapos nating mapanood yung video, malinaw ang gustong ipakita. Pwedeng pagsabayin ng lifestyle at ministry. Pwede mong i-redefine ng ministry base sa experience mo. Ang importante, accepted ka at nakakatulong ka sa tao. Pero kinakailangan nating ituwid ito. Hindi ayon sa opinion, kundi ayon sa Bible. Kaya tara, pag-usapan natin yan. Una, sinasabi sa video na walang contradiction. Pero dito kinakailangan natin maging direkta. Hindi pwedeng pagsabayin ang role ng minister ng Diyos at lifestyle na hindi align sa kanyang salita. Bakit? Kasi ang pagiging minister ay kumakatawan sa kabanalan ng Diyos. Hindi ito roleplay, hindi ito expression ng sarili. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 ang sabi, anong pakikisama ng katwiran sa kalikuan? Ka-good news, hindi ito tungkol sa tao, kundi sa incompatibility ng righteousness at sin. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang bagay na magkaibang direksyon. Kung hindi align sa salita ng Diyos, hindi mo pwedeng tawagin itong ministry. Pangalawa, sinasabi sa video, it's ministry. Nakikinig ako sa tao, tinutulungan ko sila. Pero linawin natin, hindi lahat ng ginagawa sa pangalan ng helping people ay ministry. Ka-good news, ang tunay na ministry ay may laman. Katotohanan ng ebanghelyo, pagtawag sa pagsisisi, at pagdala sa tao kay Kristo. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 ang sabi, ipahayag mo ang salita. Kaya ministry without truth is not biblical ministry. It is incomplete and it is misleading. Pangatlo, sinabi rin sa video na accepted ako for who I am. Oo, totoo. Tinatanggap ng Diyos ang tao, pero tinanggap ka niya para iligtas at baguhin. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11 ang sabi, ganyan ang ilan sa inyo noon, ngunit kayo'y binago. Hindi sinasabi ng Bible na stay as you are. Ang sabi nito, be transformed. Pang-apat, sinabi rin sa video na meet people where they are, give them hope. Maganda pakinggan, pero ang tanong, iiwan mo ba kung nasan sila o dadalhin mo sila sa katotohanan? Dahil ang tunay na hope, hindi lang acceptance at affirmation, kundi pagbabago kay Kristo. Sa John chapter 8 verse 11 ang sabi, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yes, may grace, pero meron din truth. Hindi pwedeng iisa lang. So mga ka-good news, maging malinaw tayo, hindi ito hate, hindi ito pag-atake sa tao. Pero hindi rin natin pwedeng baguhin ang definition ng ministry. Ministry is not self-expression. Ministry is not cultural adaptation. Ministry is faithfulness to the Word of God. At ang tunay na pag-ibig, hindi lang tumatanggap, hindi lang nakikinig. Ito ay nagdadala sa tao sa katotohanan at pagbabago. Mga ka-good news, hindi lahat ng sincere ay tama. Kinakailangan align sa salita ng Diyos. Kaya maging maingat tayo. Hindi lahat ng mukhang ministry ay biblical. What are your thoughts? I-type mo sa comment section.